Hershey's point of view. Paunat-unat ako habang naghihintay ng taxi dito sa tabi. Katatapos lang ng duty ko kaya't medyo pagod ako. Pero hindi pa ako agad makakapagpahinga. Pupunta pa kasi ako sa birthday party ng pinsan ko. No choice ako kasi baka magtampo. Hindi pa naman ako nanunuyo. Pauwi ka na? Napaigtad ako nang magsalita ang isang lalaki. Nilingon ko ito at bumungad sa akin ang vice president ng company kung saan ako nagwo-work bilang isang security guard. Si Sir Paxton. Sir, ngumiti ako sa kanya. Opo, pauwi na ho ako. You want me to give you a ride? Tanong nito. Iisang way lang naman ang bahay natin. Iba rin talaga tong si Sir. Gwapo na, mabait pa. Crush ko nga siya pero hanggang dun lang. You know, masyadong mataas ang estado niya. Palagi akong kinakausap ni Sir. Feeling ko nga type niya ako Ay hindi na po. Mabilis kong tanggi. Nakakahiya kaya. At saka baka siya ang masakyan ko. Charot lang. Hindi rin ho kasi ako uuwi agad. May pupuntahan pa ho akong party. Pwede kitang ihatid. Muling offer nito. Sarap niyang kagatin. Ang gwapo kasi. Wag na po. Tanggi ko. Sakto namang may humintong taxi sa harapan ko. Eto na po ang taxi Una na po ako Mabilis akong sumakay sa taxi. Uy, ba't ka sumakay? Tanong ng driver. Naka-reserve ako kahit bumaba ka na. Manong, go with the flow ka na lang. Ayoko magpahatid sa crush ko. Tugon ko. Sige na Manong, parang di ka naman nagkaroon ng crush. Ayoko nang bumabat, nakakahiya kay Sir Paxton. Baka sabihin niya sakay ako ng sakay sa hindi naman akin. Wala rin namang nagawa si Manong kung hindi pa andarin na lang ang taxi. May baon naman akong damit kaya't doon na ako nagpadiretso sa bahay ng pinsan ko. Doon na lang ako magbibihis. Manong, sa'yo na yung sukling 50 Bye! Ngumiti ako bago bumaba ng taxi niya. Sana naman hindi na masama ang loob ni Manong sa 50. Kung masama ang loob niya, di wow na lang. Hershey! Napangiwi ako nang sumalubong sa akin ng pinsan kong malantod. OMG! I miss you so much, Hershey baby ko! Yumakap to sa akin at bumeso. Kahit malantod itong si Kisses, siya naman ang pinaka-close ko sa lahat ng pinsan ko. Siya lang kasi ang hindi kumukutya sa pagiging security guard ko. Mag-change ka na ng clothes mo. Nakangiting sabi nito sa akin. Magsisimula ng party at dapat nakikita kita bago kami magsimula. Dapat hindi mo na ako pinapunti. Siguradong dadadana naman yung iba nating pinsan. Sabi ko, bakit hindi? I don't care about them. Mawala na sila sa party ko, wag lang ikaw. You're my favorite cousin kaya. Sabi nito, sige na magbihis ka na. Tumango na lamang ako bago pumasok sa loob ng bahay nila. Dumiretso ako sa banyo at agad nagpalit ng damit. Isang pink na fitted dress ang suot ko. Barbie themed kasi ang party ni Kisses. Yes naman, security guard lang kanina, chicks naman ngayon. Napatawa na lamang ako bago mapailing. Nang makalabas ako sa banyo, agad akong hinila ni Kisses patungo sa garden. Itinabi niya ako sa kanya kaya't wala na akong nagawa. Kinantahan namin ang happy birthday si Kisses. Tuwang-tuwa naman ang bruha at kinikilig pa. Doon na lang ako sa gilid kakain sabi ko kay Kisses. Makipagsaya ka muna sa mga friends mo. Mamaya ako makikipagkulitan sa'yo. Promise yan sabi nito. Tumango na lamang ako para hindi na siya mangulit pa. Pumwesto nga ako dun sa isang gilid na walang gaanong tao. Doon ako kumain ng tahimik at payapa. Talagang sumipot ka pa rito, Sumulpot ang isa sa mga tita ko. Kapatid ni Papa kong nasa ospital. Hindi ka ba nahihiya, Hershey? Baka masira ang party ni Kisses. Alam mong puro professional ang nandito tapos pupunta ka pa. Ay teka, bakit po? May degree requirements po bang pagpunta sa birthday ni Kisses? Sarcastic ang tanong ko. Ba't hindi ako pinalaki ni Mama para kutsain Ang sabi ni Mama, dapat palagi akong lumalaban. Bastos ka talaga! Manang-mana ka sa nanay mo! Galit na sabi ni Tita. Umalis ka na nga rito!
Security guard ka na nga lang, bastos ka pa. Security guard nga ho ako. Dala ko nga yung baril ko eh. Nginisihan ko siya. Napalunok naman si tita bago nagmamadaling umalis. Napailing na lamang ako bago ipinagpatuloy ang pagkain ko. Ilang sandali nga'y hinila na naman ako ni Kisses. Pinagparty niya ako. Pinagbigyan ko naman. Tumitingin pa nga ang iba naming pinsan na matapobre pero deadma lang kami. Kaya rin mahal na mahal ko itong si Kisses eh. Bukod sa parehong chocolates ang name namin, hindi niya rin ako hinahayaan na ma-left out. Nang mapagod ako, hinayaan ako ni Kisses na magpahinga. Mabuti na lang talaga at night duty ako bukas kaya't magpapakapuyat ako. Okay, nagsalita si Kisses sa mic. Today is my special day, so may hinanda akong special for my bisita. At ang special na yon ay ma-enjoy ng mga girls and gays. Nagtaka naman ako sa special eme nitong pinsan ko. Sigurado akong kalokohan na naman yan. May isa sa mga girls ang masasayawan ng masarap na macho dancer na nakuha ko. Munti ko nang maibugang iniinom ko dahil sa sinabi ni Kisses. Sinasabi ko na nga ba't kalokohan na naman yan eh. Mabuti na lang pala't hindi ako kasali doon. And our lucky winner is Hershey De Vera! Masayang anunsyo ni Kisses. Kung kanina'y munti ko nang maibuga. Ngayon naman ay literal na naibuga ko na. Lintik yan. Bakit kasali ako sa listahan? Ako? Itinuro ko pa ang sarili ko para makasigurado. Tumango naman si Kisses. Ayoko, iba na lang ang piliin mo. Hershey, it's my birthday. Nakangusong sabi niya. Isa pa, sayaw lang naman ang mangyayari. Wala nang hihigit pa doon. Ayoko. Ayoko ng mga ganyang-ganyang sayaw. Gusto ko si Sir Paxton lang ang sumasayaw sa akin. Please? Lumapit na sa akin si Kisses. Birthday girl, this one lang please. Napatitig ako sa kanya at iyan na naman ang mga mata niyang parang maiiyak. Napabugan naman ako ng hangin bago itango ang aking ulo. Napatili naman si Kisses bago ko halikan sa pisngi. I love you talaga! Masayang sabi niya. Let's go na! Naghihintay na yung guys sa kwarto. Hinawakan nito ang kamay ko at hinila ako papasok ng bahay. Ramdam ko naman ang pagsunod ng iba sa amin. Alam mo, good opportunity na rin to para may karanasan ka na sa lalaki. Sabi ni Kisses. I mean, maranasan mong malandi ng lalaki. Puro na lang kasi work ang inaatupag mo eh. You need to chill too, Hershey. Ayokong magpahinga. Kailangan pa ako ni Papa. Sagot ko. Halata namang natigilan si Kisses. Pero kapag may time, lalandi rin naman ako. Ilang sandali lamang ay nakarating kami sa isang kwarto sa second floor. Binuksan ni Kisses ang pinto at bumungad sa akin ang kwarto na red ang ilaw. Sa gitna ay may upuan. Ang daring ng dating ng kwarto. Hershey, kapag may hindi ginawa sa'yong mabuti yung guy, just shout. Nandito lang ako sa labas, okay? Sabi ni Kisses. Tumango naman ako. O sige, ako nang bahala. Pumasok na ako sa loob kaya't sinarado nilang pinto. Umupo ako sa chair na nasa gitna at naghintay. Ilang sandali lamang ay may tumugtog na pang macho dancer na kanta. At mula sa dilim, lumitaw ang lalaking pants lamang ang suot. Gumiling-giling ito na parang tanga. Hindi ko maiwasang mag-focus sa kanyang katawan at masasabi kong masarap siya. Hindi ako mahilig sa mga lalaking magandang katawan pero ibang hatak nitong lalaking sumasayaw. Kahit may maskara ito, sigurado akong sobrang gwapo niya. Lumapit ito sa akin at humawak sa upuan bago ako ginilingan. Imbis na kiligin, natawa na lamang ako dahil ang tigas ng katawan niya. Para siyang kawayang ginalaw-galaw ng hangin. Mas malambot pa nga yata yung kawayan na hinahangin eh. Hindi ka ba nakapag-dance lessons? Hindi mapigil ang tanong ko. Pigil na pigil ang tawa ko dahil sa paraan ng pagsayaw niya. Iniisip ko ngang napipilitan lamang siya kaso feel na feel niya eh. Napatigil naman ako sa pagtawa nang ilagay nito ang aking kamay sa kanyang abs.
Hindi ko maiwasang pisilin yon dahil masarap sa pakiramdam. King Ines, bigla akong kinilig sa kanya. You like it? Kinilabutan ako nang magsalita to. Ang lalim ng kanyang boses. Parang problema ko lang. Pwede na. Hindi mapigilang sagot ko. Kaso konting practice pa sa pagsayaw ha. Matigas ka pa sa kamao ko eh. Nang palayo na ito sa akin, hindi ko sinasadyang mahila ang kanyang maskara. Bumagsak yun at napakurap-kurap na lamang ako nang makita ang kanyang itsura. Kahit medyo madilim sa kwarto dahil sa ilaw, kitang-kita ko pa rin talaga kung sino talaga siya. Sir Paxton! Gulat kong sambit. Itataya ko ang suhin kong panty. Siya talaga si Sir Paxton. Crush na crush ko kaya siya kaya't wala akong alam na meron siyang kambal. Sir, bakit naging macho dancer ka na? Hindi mapigilang tanong ko. Ano? Nga pala, joke lang din po pala yung hindi ka marunong sumayaw. Marunong ka naman po mali lang po yung indayog ng katawan nyo. Hindi ito sumagot at tinitigan lamang ako. Napalunok na lamang ako habang nakatingin lang din sa kanya. Ang sumunod na ginawa ni Sir ay siyang nakapagpagulo ng sistema ko at buhok ko sa ibaba. Si Sir kasi, bigla akong hinalikan. Si Sir Paxton na ultimate crush ko, hinalikan ako sa labi. Saglit lamang yon dahil humiwali rin siya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Napatulala naman ako bago mapasapo sa labi ko. Ngayon ako mapapasabi na sobrang swerte ko dahil ako ang nabunot na masasayawan. Pagkatapos ng pangyayaring yun hindi ko na nakita si Sir Paxton ng ilang araw. Hindi ko tuloy alam kung nasan siya. Hindi ko rin kasi siya nasasaksihan dito sa entrance ng company. Feeling ko tuloy nandiri siya sa akin nung hinalikan niya ako. Kuya Matt, nagkikita ba kayo ni Sir Paxton? Tanong ko sa gwardiya kapalitan ko ngayong gabi. Wala si Sir Paxton ngayon, nasa business trip siya. Sagot nito. Balita ako may problema sa company nila sa Japan. Kaya pinapunta muna siya doon ng CEO. Napanguso naman ako bago tumango. Kaya pala wala siya nitong mga nakaraang araw. O sige po, alis na po ako Paalam ko. Maraming salamat po. Ngumiti muna ako kay Kuya Matt bago tuluyang umalis. Hay, medyo matamlay tuloy ako ngayon dahil wala si Sir Paxton. Sobrang miss ko na siya. Hindi buong araw ko kapag wala siya. Hindi muna ako sa bahay dumiretso dahil dadaan muna ako sa ospital. Ospital kung nasaan si Papa at comatose. Naaksidente kasi si Papa ko at si Mama ko. Si Mama'y namatay habang si Papa comatose naman. Halos 6 na taon nang comatose si Papa. Nagising siya ng isang beses pero nakatulog ulit siya. Ayun, hindi na siya nagising ulit. Reason din yun kaya't hindi ko natuloy ang pag-aaral ko. Instead of mag-aral, mas pinili kong magtrabaho para sa panggasto sa ospital. Ang laki na nga ng utang ko sa ospital Mabuti na lamang at kaibigan ni Papang may-ari. Papa! Masiglang bati ko nang makapasok ako sa kanyang kwarto. Gising ka na po. Malapit na po ang birthday ko Gusto kong kasama kang mag-celebrate po. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Papa, masyado ka nang sumusobra sa tulog. Sana batukan ka na ni Mama at pabalikan niya sa akin. Sobra na kasi akong nangungulila Wala akong ginawa doon kung hindi ang magkwento at ilabas ang saloobin. Halos 1 oras din ako doon bago ako magdesisyong umalis. Dumiretso agad akong pauwi. Pagbaba ko ng tricycle, tumambad sa akin ang isang gwapong lalaking nakasandal sa itim na Mustang. Gwapong-gwapo ito kahit gulo-gulo ang buhok nito. Sir Paxton! Akala ko ba nasa Japan siya? Kauuwi ko lang galing Japan. Sabi nito bago maglakad papalapit sa akin. Dito agad ako dumiretso kasi gusto kitang makita. Si Sir naman parang tanga. Kapag ako hindi pinanindigan nito sapak to sa akin. Bakit gusto mo akong makita? Kunot noong tanong ko. Siyempre kailangang itago ang kilig. Dapat wag ipapahalatang easy to get ako at malantod talaga. Because I missed you. Nanigas na lamang ako sa kinatatayuan ko nang bigla siyang yumakap sa akin. I'm tired, but I'm okay now.
Doon po tayo sa loob. Malamok dito. Utal kong sambit. Humiwalay naman sa yakap si Sir Paxton at tumango. Binuksan ko ang gate ng bahay bago siya inaya sa loob. Mabuti na lamang at malinis ang bahay kaya't hindi nakakahiya. Mag-isa ka lang rito? Tanong ni Sir kaya't lumingon ako sa kanya. May dala na itong maraming paper bag. Sa ngayon po mag-isa lang ako. Sagot ko. Si Mama kasi nasa piling na ni Lord. Si Papa po nasa ospital at comatose. Kaya mag-isa lang po ako ngayon. Tumango naman si Sir bago ilapag yung mga paper bags. Pasalubong ko pala para sa'yo. Lahat yan? Gulat kong tanong at tumango naman siya. Grabe ka naman Sir Paxton. Ngumiti lamang ito. Suhol ba niya yun para hindi ko ipagkalat na macho dancer siya at hindi siya marunong sumayaw? Eme lang. Bigla tuloy sumagi sa isip ko yung halik ni Sir. Napanguso naman ako bago ipilig ang ulo ko. Mamaya ko na siya iisipin kapag wala na si Sir. Upo muna po kayo. Maghahanda lang po ako ng pagkain natin. Nakangiting sabi ko. Wait mo lang ako dyan Sir ha. Ibinaba ko ang mga gamit ko bago dumiretso sa kusina. Mamaya na ako magpapalit ng damit. Mas mahalagang asikasuhin ko muna ang aking crush na macho dancer. Natigilan na lang ako nang ma-realize na wala na pala akong bigas. Idagdag pa na wala rin akong stocks para sa uulamin namin. Is there something wrong? Bahagya akong nagulat nang magsalita si Sir Paxton. Ay sir, wala pala akong bigas at stocks sa ref. Nahihiyang sambit ko. Pwede bang o-order na lang ako? Ako nang mag-o-order. Nakangiting sabi niya. Let me treat you to a dinner. Sir, ikaw pong bisita kaya ako ang manlilibre. Namiss na kita kaya ako ang manlilibre. Natameme naman ako dahil sa sinabi nito. And please, just call me Paxton. Wala naman tayo sa trabaho kahit ayos lang sa akin na tawagin mo ko sa pangalan ko. Tumango na lang ako. Magbibihis lang po muna ako Nagmamadali akong nagtungo sa kwarto ko. Nang makapasok doon, napatalon-talon na lamang ako at tahimik na napatili. Napasuntok din ako sa hangin at napasayaw-sayaw. Kinalma ko muna ang sarili ko dahil mukha na pala akong tanga. Mabilis akong nagbihis bago lumabas ng kwarto. Nadatnan ko si Sir Paxton na nakasandal habang nakaupo. Pagod ka? Mahinang tanong ko sa kanya. I'm fine. Imbis na dumiretso pa upo, pumuesto ko sa kanyang likuran at sinimulang imasahe ang kanyang balikat. Mukhang komportable naman si Sir dahil hindi siya nagreklamo. Paxton, sumayaw ka rin ba sa Japan? Hindi mapigil ang tanong ko habang nagpipigil ng tawa. Siguro, nag-extra ka rin doon bilang macho dancer ano? Hershey? May nagbabantang tono sa boses nito. Pasensya na, hindi ko lang talaga mapigilang isipin Sobrang weird mo kasi talagang sumayaw, para kang bulating nilagyan ng asin. I tried my best that night. Nakasimangot na sabi nito. Binayaran ko pa yung macho dancer na talagang magsasayaw sa harapan mo. Yun ang kauna-unahang beses na sumayaw ako. Kaya huwag kang mang-asar dyan. Binayaran mo yung macho dancer? Ba't mo ginawa yun? Gusto ko tuloy mag-assume na magseselo siya kahit binayaran niya yung macho dancer. Siguro gusto mong ako ang kauna-unahang makakita ng hidden talent mong dapat nakatago lang ano? Hershey? Lumingon to sa akin. Salubong na salubong ang kanyang mga kilay habang namumula ang kanyang mukha. Stop teasing me. It's not funny. Ganito pala maasar to? Bakit ang amo pa rin at ang cute? Ang unfair talaga kapag pogi ang naaasar. Tapos kapag ako, mukhang papel na nilukot. Gusto ko pang makita kung papaano siyang maasar. Kaya lumayo ako sa kanya at sinimulang gayahin ang kanyang sayaw. Mas lalo namang namula ang mukha nito. Ganito pala ang trip mong mga sayaw Nakangising pang-asar ko habang patuloy na sumasayaw. Hindi ka ba talaga titigil? Tumayo na si Sir Ket nagsimula na akong tumakbo. Nag-ikutan kami sa sofa pero hindi niya ako maabutan. Hershey! Mas lalong napiko ng itsura nito kaya't napatawa na lamang ako. Masyado akong nangungulila sa kanya ng ilang araw kaya't deserve niyang maasar. Ayoko na!
Pagod kong sambit nang mapagod ako. Bati na tayo, sir. Naupo ako sa sofa. Lumapit naman sa akin si sir at naupo sa aking tabi. Ikinulong niya ako sa bisig niya at sinimulang kilitiin. Anong bati na tayo? Gaganti ako. Nakangising sabi nito. Tawa naman ako ng tawa at pilit ko makawala sa mga bisig niya. Grabe na to para kaming lovers ni sir. Anak na lang talagang kulang. Napatigil lang kami nang may kumatok. Mukhang nandyan ang delivery. Tumayo si sir para kuhanin yon. Nag-ayos naman ako at pinunasan ng pawis ko. Napagod na talaga ako. Anong in-order mo? Napatigil ako sa pagsasalita nang makita ang taong kasunod ni Paxton. Si Kisses. Kisses, anong ginagawa mo rito? Kaya pala hindi mo sinasagot ang tawag ko dahil may lalaki ka. Lumapit to sa akin at naupo sa tabi ko. Bakit hindi mo sinabing boyfriend mo palang nag-iisang Paxton Mariano? Isa pa, bakit pawis na pawis ka? Anong ginawa niyong dalawa, ha? Huwag kang ang malisyosa. Hinampas ko siya sa hita niya. Hindi ko boyfriend si Paxton. Hindi pa. Boss ko siya, okay? Kagagaling lang niyang Japan tapos dumiretso agad siya dito sa bahay ko. At saka, nagkilitian lang kami kaya't pawis na pawis ako. Anong klaseng kilitian? Ngumisi ito kaya't alam ko na agad na umandar ang pagkaberde niyang utak. May alam ka na pala sa mga bagay-bagay, ha? Tatampalin ko yung bibig mo talaga. Sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lang ito. Oh, bakit ka nga pala nandito? Nasa kwarto ang cellphone ko kaya't hindi ko nasagot. Nag-away kami ni Daddy. Nakangusong sagot niya. Dito na muna ako sa'yo ayokong umuwi. Mainit na naman yung ulo ni Tito. Tumango naman siya. O sige, dito ka na muna, hindi muna kita iuuwi. Mabait naman ang daddy ni Kisses pero kapag lasing ito at mainit ang ulo, madalas nitong awayin si Kisses. Let's eat. Sabat ni Paxton kaya't nabaling kami sa kanya. Medyo nakalimutan kong kasama ko pala siya. Nagsimula na nga kaming kumain. Magana sa pagkain si Kisses. Mukhang ang stress talaga siya. Marami kasi siyang kumain kapag stress. Paxton, kapag liligawan mo itong si Hershey, tutulungan kita. Nasa iyo na agad ang boto ko. Sabi ni Kisses. Mahina ako naman siyang siniko para sawayin. Manahimik ka nga, nakakahiya naman sa tao. Pero ang totoo, gusto ko pang asarin niya ako kay Paxton. Kalantod ko talaga. Kung nandito si Mama, baka nakurot na niya ang singit ko. Pwede ba? Tanong ni Sir Paxton habang diretsyong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya dahil sobrang seryoso ng kanyang mukha. Huwag niyo nga akong pagtripan. Sabi ko na lamang para maitago ang kaba at kilig na nararamdaman ko. Hindi ako nantitrip. Seryosong sabi ni Paxton. Sabihin mo lang na pwede ka nang ligawan. Liligawan kita. Seryoso ko, Hershey. Napalunok naman ako bago umiwas ng tingin. Nakakaakit si Paxton. Feeling ko, kusang nag-open ang legs ko dahil sa sobrang kilig. Kukuha lang ako ng tubig. Mabilis na akong tumayo. Sa sobrang pagkataranta ko, nauntog pa ang tuhod ko sa kanto ng center table. Sobrang sakit pero kunwari okay lang ako. Nang makarating sa kusina, doon ako nagkikisay dahil sa sobrang sakit ng tuhod ko. Hindi ko alam kung kilig o sakit bang nailalabas ko. Napatigil lang ako nang makita si Paxton sa likod ko. Kingin na, nakakahiya. Sumunod pala siya sa akin. Sinasaniban ka ba? Kunot noong tanong ng lalaki. Napayuko naman ako dahil sa hiya. Gusto ko nalang magtago sa ilalim ng lamesa ko dahil sa sobrang hiya. Paxton's point of view. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin si Hershey sa pang-aasar sa akin dahil sa pagiging macho dancer ko. Hindi ko naman talaga gagawin yun. Sadyang nainis lang ako kasi ibang lalaki ang sasayaw sa harapan ni Hershey. Iba pa naman ako magselos. Umiinom ako ng muriatic acid. Paxton, naayos mo na bang problema sa partnership sa Japan? Tanong ni Kuya Percy habang kumakain kami. Si Kuya Percy ang president ng company habang ako ang vice president. Naayos ko na. Sagot ko lang. Hindi kami close ni Kuya. Ayoko sa kanya dahil masyado siyang mayabang. Magkapatid lang kami sa ama.
Anak ako sa labas pero mabait ang turing sa akin ng mami niya. Bakit ba si Paxton na naman ang umaayos ng gusot na yan? Kunot noong tanong ni Mommy. Tunay na ina ni Kuya Percy. Aba Percy, ikaw ang nagkamali. Hindi pwedeng palaging representative mo si Paxton kapag may mga pagkakamali ka. Mom, naayos na yon. Kaya tama na. Tugon lang ni Kuya Percy. Percy, sa susunod matuto kang umayos ang sarili mong problema. Huwag mong gawing utusan si Paxton. Sabi naman ni Daddy. Inabandon na ako ni Mama nang maipanganak niya ako kaya't kinuha na lang ako ni Daddy. Medyo nahihiya pa ako minsan sa kanila dahil bunga ako ng isang pagkakamali. Yeah, tipid lang nasabi ni Kuya Percy. Sigurado akong magagalit na naman mamaya sa akin yan dahil kinampihan na naman ako. Hindi kasi siya sanay ng nagpapatalo. Maiba tayo. Tumingin sa akin si Mommy. I heard na pumapasok ka raw ng dance class. May bago ka na bang hobby, anak? Nakaramdam naman ako ng hiya dahil sa kanyang sinabi. Pakiramdam ko rin tuloy, namumula na ang mukha ko. Totoong pumapasok ako sa dance class. Gusto kasi ni Hershey ng lalaking marunong sumayaw. Isa pa, ayoko ring asarin pa ako ni Hershey na hindi ako marunong sumayaw. I just want to learn how to dance. Mahinang sambit ko. Tumawa naman si Mommy. Walang dudang anak ka nga ng daddy mo. Alam mo bang parehong kaliwang paa ng daddy mo kapag sumasayaw? Nawawala biglang pagmamahal ko sa kanya kapag sumasayaw siya. Bahagya naman akong napanguso dahil sa sinabi ni Mommy. Feeling ko tuloy, na-off na sa akin si Hershey kapag sumasayaw na ako. In love ka siguro kaya't gusto mong matutong sumayaw, sabi naman ni Daddy. As if namang may papato sa lalaking anak sa labas, no? Sabat ni Kuya Percy bago tumayo. Alis na ako, nawalan na ako ng gana sa pagkain. Dire-diretso itong lumabas ng dining area. Tumayo na rin naman ako dahil anong oras na rin. Alis na ho ako. Nakangiting sabi ko. Mamaya na lang po ulit ha. Ngumiti ako sa parents ko bago tuluyang lumabas ng bahay. Sumakay ako sa kotse ko at agad nagmaneho patungo sa bahay ni Hershey. Night shift kasi siya kaya't mamaya na lang din ako pupunta ng company. Wala na rin naman akong gaanong trabaho. Bago dumiretso sa bahay niya, dumaan muna ako ng drive-thru para bilhan siya ng pagkain. Sino ba yan? Aga-agang nangangatok eh. Bahagi akong natawa nang marinig ang inis nitong boses habang binubuksan ang pinto ng bahay niya. Sino ka ba ha? Iniistorbo. Paxton! Gulat na sambit nito. Good morning! Nakangiting bati ko sa kanya. Sa mukha niya lang ako nakafocus. Ayokong ibaba ang tingin ko dahil wala siyang bra. Anong ginagawa mo rito? Nakatakip siya sa kanyang bibig. Pasok ka, mag-aayos lang ako at baka i-bash mo ko. Nagmamadali itong tumakbo patungong kwarto niya. Pumasok naman ako sa bahay niya at hinihintay siya doon sa sofa. 5 minuto nga lang ay binalikan niya ako. Nakapagbihis na ito pero magulo pa rin ang kanyang buhok. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya bago inginuso ang dala ko. Akin ba yan? Tumango ako bago ibigay sa kanya ang paper bag. Napapalakpak naman ito bago nagsimulang buksan ng paper bag. Mamaya pang shift mo kaya dito muna ako dumiretso. Sabay na tayong pumasok. Sabi ko. Uy, namimiss mo ako? Ngumisi ito sa akin. Ako lang to, Paxton. Huwag mong ipahalatang crush mo ko. Hindi pa ba halata? Nakangiting tanong ko. Napanguso naman siya bago umiwas ng tingin. Bahagya rin akong napatawa dahil namumula ang kanyang mukha. Ang cute. Maghapon ka dito sa bahay ko? Tanong niya. Oo sana eh. Kung hindi ako nakakaistorbo. Anong istorbo? Kahit dito ka na tumira. Welcome na welcome ka, no? Wala pa naman akong kasama. Isipin na lang natin, naglalaro tayo ng mahal-mahalan. Bakit pa lalaruin kung pwede naman nating totohanin? Nakangiting tanong ko. Ikaw? Yung mga banat mo, oh? Umirap to sa akin pero nakita ko pa rin ang pagpipigil niya ng ngiti. Pagkatapos niyang kumain, iniligpit niya yon. Nahiga naman ako sa sofa niya kahit hindi ako kasya. Hirap kasi akong makatulog sa gabi. Nakakatulog lang ako kapag nasa bahay ni Hershey. Inaantok ka?
Doon ka sa kwarto ko. Sabi nito. Huwag ka dyan kasi mangangawit ka lang. Baka gapangin mo ko eh. Pagbibiro ko bago tumayo. Nagtungo kami sa kwarto niya. Agad kong inihiga ang katawan ko sa kama niya. Tabi ka naman sa akin oh. Marahan kong pinalo ang space sa tabi ko. Cuddle tayo, please. Wow ha, nangihinginan ng cuddle ang macho dancer. Natatawang sabi niya. Kailan ka pa ba naging ganyan, Mr. Mariano? Ngayon lang. Nakangiting tugon ko. Come on, pagbigyan mo na ako. Matatanggihan mo ba ang gwapong kagaya ko? Sayaw ka muna. Naupo ito sa paanan ng kama. Narinig kong nagda-dance class ka. Ipakita mo nga sa akin kung nag-improve ka na. Napairap naman ako. Hindi ko alam kung papaano lumalabas ang tungkol sa mga ginagawa ko. Secret lang kasi ang dance class na yun. Pero ang dami nang nakakaalam. Nagsusungit ka na naman. Natatawang sabi niya. You love teasing me, huh? Sarkastikong sabi ko. Nakangiting gumapang ito paakyat sa kama at sumiksik sa bisig ko. Yeah, we love doing this clingy thing. Komportable na kami sa isa't isa kahit noong una ay halos magkaiwasan kami dahil sa hiya. Ikaw lang naman kasi ang naaasar ko. Hindi naman ako pwedeng humila na lang ng lalaki at asarin ko, no? Paliwanag niya. Kapag ginawa ko yun, baka masapak pa ako. Hindi ko rin hahayaang gawin mo yun. Mas mabuti nang mabingi ako ang kakaasar mo sa akin kesa naman ibang lalaki ang ginaganito mo. Clingy mo masyadong masungit ka. Pero ano nga ba tayo? E di mag-boss. Napatawa naman ako at niyakap na lang siya bago pumikit. Tinatanong ko siya palagi kung pwedeng manligaw. Kaso palagi niyang inaakalang joke time lang ang lahat. Kaya't hindi ko alam kung payag ba siya o hindi. Dahil nga kulang ako ng tulog. Nakatulog agad ako habang yakap-yakap si Hershey. Sobrang napasarap ang aking tulog nang magising ako ay 3:00 na ng hapon. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko sa sala si Hershey. Kausap si Kisses. Kaya pala ayaw akong papasukin sa kwarto niya ha? Sabi ni Kisses bago taasan ng isang kilay ang kanyang pinsan. Marunong ka nang magdamot sa akin ha? Hindi ako nagdadamot. Baka lang kasi maistorbo mo yung tulog ni Paxton. Tugon ni Hershey. Isa pa, baka kung anong isipin mo. Baka rin ipagkalat mong boyfriend ko siya. Ay, may tulugan ng mangyayari pero wala pa ring status. Umiling-iling si Kisses na animoy disappointed. Paxton, galaw-galaw naman dyan ano? Matuto ka rin sanang manligaw. Gusto ko nga eh. Kaso naman palaging iniisip ni Hershey na biro lang yung pagtatanong ko. Nakangusong sabi ko. Bakit naman kasi iniisip mong biro lang? Humarap muli ito kay Hershey. Hershey, seryoso yung si Paxton. Hindi naman yan kagaya ng kapatid niyang mayabang, no? Hindi kasi ako makapaniwala. Alam mo namang crush ko si Paxton. Kaya medyo hindi ako naniniwalang ika-crush back niya ako. Umiwas ng tingin si Hershey. I'm serious, Hershey. Seryosong sabi ko. Gusto mo bang patunayan ko? Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin ko. Sumayaw ka. Tugon niya kaya't napatanga ako. Kapag sumayaw ka ngayon, maniniwala na ako. Napakamot naman ako sa ulo ko. Hindi pa ako magaling sumayaw. Nahihiya rin ako dahil nandito si Kisses. Akmang sasayaw na ako pero natigilan ako nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun at sinagot ang tawag. Nasaan ka ba? Bungad sa akin ni Kuya Percy. May importanteng meeting dito sa kumpanya. Tapos naglalakwatsa ka lang. Ano? Porket madalas kang pabura ng mga magulang ko, gaganyan-ganyan ka? Papunta na ako. Sagot ko na lang. Dapat lang. Walang kwenta ka talaga. Namatay ang tawag kaya't napahinga na lang ako ng malalim. Lumapit ako kay Hershey at hinalikan to sa noo. I'll go now. Paalam ko sa kanya. Tumawag ang company president at kailangan na raw ako doon. Hihintayin na lang kita mamaya pagpasok mo ha. Mag-ingat ka. Mag-iingat ka rin. Nakangiting sabi niya. Ngumiti lamang ako bago balingan si Kisses. Tinanguan ko ito bago tuluyang umalis ng bahay ni Hershey. Nakakainis.
Palagi na lang talagang may humahadlang sa kasiyahan namin. Palibasa kasi walang lumalambing dito kay Percy. Hershey's point of view. Tulala ako rito sa pwesto ko habang pasipol-sipol. Hindi ko natuloy makikita palagi sa entrance si Paxton. Inilipat kasi ako ng pwesto. Nandito na ako ngayon sa parking at nagbabantay ng mga sasakyan. Nakakainip naman dito. Nakangusong sabi ko habang patingin-tingin sa mga sasakyan. Madilim pa rito. What if may multo rito bigla? Uy, huwag ka naman ganyan. Sabi ng kasama ko. May kasama ako rito sa parking. Si Tony, 20 years old at totoy na totoy pa talaga. Huwag ka masyadong nagpapapaniwala sa akin. Nililibang ko lang yung sarili ko dahil naiinip na ako. Tugon ko bago mapahinga ng malalim. Miss na miss ko na rin si Sir Paxton. Si Sir Paxton? Crush mo siya? Naku, wala kang pag-asa dun. Nakita ko kanina si Sir may kasamang magandang babae. Sabi ni Tony kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Totoo ang sinasabi ko, promise, mamatay ka man. Kung ikaw kayang patayin ko, banta ko sa kanya. Hindi ako naniniwala sa kanya pero nang makita ko si Paxton na may kasamang magandang babae, doon na ako nanlumo. Kasama rin ng mga ito si Sir Percy na ubod na sama ng ugali. Lalabas kami. Nakangiting sabi sa akin ni Paxton. O ngayon, nasa akin ba yung susi ng kotse mo? Pagmamaldita ko sa kanya. Pagkatapos niya akong lambingin, makikita ko siya ngayong may kasamang ibang babae. Hanip din. Bakit bang sungit mo? Natatawang tanong nito. Nagsiselos po doon sa babaeng kasama niyo. Sabat ni Tony kaya't agad ko siyang dinibdiban. Hershey, you don't need to be jealous. She's my cousin. Natatawang sabi ni Paxton. Hindi ako ngingiti ng ganun kung ibang babae yun. Kasin lang pala. Cancel agad ang pag-inom ng Sunrocks dahil sa selos. Bakit flat ang gulong ko, ha? Napunta ang atensyon namin sa sumigaw na si Sir Percy. Anong ginawa niyo sa gulong ko? Blah, nababaliw lang. Ay sir, wala po kaming ginagawa sa gulong mo. Sagot ni Tony. Wala rin pong ibang taong lumapit sa kotse niyo. Nang dumating ka po kanina, flat na po yan. Sabi ko naman. Oh, bakit wala kayong ginawa? Nakita niyo na pala hindi man lang kayo gumawa ng aksyon. Tatangan niyo rin no? Galit na sabi nito. Ay, siraulo pala to eh. Sir, kapag ginalo namin yung kotse mo, baka sabihin mong masyado kaming pakialamero. Isa pa, security guard ho kami. Hindi po kami mekaniko. Hindi mapigilang sagot ko. Nakakagigil ang ugali niya. At hindi rin po namin kasalanan kung flat yung gulong mo. Sumasagot ka pang tanga ka? Naputo lang sasabihin nito nang sapakin siya ni Paxton. Napapalakpak naman ako at napasipol. Sobrang satisfying ng suntok. Tumunog kasi. Idagdag pa na dumugo ang uso at ilong ni Yabang. Isa pang tanga mo kay Hershey. Komatos ka naman sa akin. Seryosong sabi ni Paxton. Ramdam na ramdam ko ang galit nito kaya't medyo natakot rin ako. Kuya Percy, hahayaan kong saktan mo ko at sabihan na masasama. Di ako kikibo. Pero ang pagsalitaan mo ng ganyan sa Hershey, hindi ako tatahimik. I will never let you disrespect my woman. Ang kapal ng mukha mo ah. Anak ka lang naman sa labas pero tumatapang ka na. Tumayo si Sir Percy. Simula ngayon, tanggal ka na sa pagiging vice president. Pati na rin yung babaeng yan. Wag na kayo magpapakita rito. Ang yabang mo ah. Lalapitan ko sana ito pero agad akong inawat ni Paxton. Halika nga rito, paduduguin ko lalo yung uso mo. Kapal na mukha mong awayin si Paxton. Hindi sumagot si Sir Percy at padabog na lang na sumakay ng kotse niya. Sa lubong naman ang kilay ko habang nakatingin sa papalayong sasakyan nito. Enough na. Natatawang sabi ni Paxton. Masyado kang matapang. Kalma ka na. Ikaw nga itong bigla-bigla nilang nananapak? Inirapan ko siya bago hawakan ng kamay niyang pinanuntok niya kay Percy. Nakita kong namumula ang kamao niya. Tingnan mo, medyo namamaga ang kamao mo. I'm okay. Hindi pwede sa aking binabastos ka ng iba. Handa talaga akong makulong. Ngumuso naman ako bago siya yakapin.
Yumakap naman tong pabalik sa akin at sumubsob sa leeg ko. Yes! Na-video ko yun! Napahiwalay kami sa isa't isa nang magsalita ang pinsan niya. Na-send ko na rin sa GC natin. Siguradong matutuwa ang lahat dahil nakita ka na rin nilang magalit. Ja, delete it. Nakasimangot na sabi ni Paxton. Baka pagalitan ako niyan. Walang magagalit sa'yo, Kuya Paxton. Matutuwa pa nga mga tao sa GC ng pamilya natin dahil pinatulan mo na rin sa wakas si Kuya Percy. Nakangiting sabi ng babae bago ko tingnan. At mukhang mas matutuwa sila kapag nalaman nilang in love ka na. Bahagya namang umusli ang uso ko para pigilan ang aking kilig. Ang sarap kaya sa feeling na tanggap ka ng mga tao. Sana naman mahiya ang mga kamag-anak ko. Hi pala sa'yo, Hershey. Ako sa Jasmine. Nakangiting pakilala ng pinsan ni Paxton bago naglahad ng kamay. Pinakamagandang pinsan ni Kuya Paxton. Ako rin ang instructor niya sa dance class niya. Napatango naman ako't nakipagkamay sa kanya. Ako si Hershey. Masaya akong makilalang instructor niya sa sayaw. Mas lalo namang napasimangot si Paxton. Alam kong napipiko na naman siya pero hindi naman magawang magreklamo. Aalis na kami, sabi ni Paxton bago akbayan ng pinsan at ilayo sa akin. We're attending some business. See you later ah. Humalik ito sa noo ko bago hilahin ng pinsan niyang palayo. Huwag kang maniwala, may dance class lang kami no? Sigaw pa ni Jasmine. Napatawa naman ako nang takpan ni Paxton ang bibig nito at buhatin to. Kinis ka ni Sir Paxton? Nabalik naman ang tingin ko kay Tony. Alo, may relasyon ba kayo ni Sir? Wala kaming relasyon pero type namin ng isa't isa no? Mayabang kong sagot. Ano, bilib ka na sa akin ano? Di ka rin makapaniwala? Hindi talaga, ang gwapo ba naman ni Sir eh. At sinasabi mo bang pangit ako? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Gusto mong dibdiban ulit kita nang mabali ang mga ribs mo? Joke lang naman. Last mo na yung pandidibdib mo na yung kanina. Bigla akong hinika sa lakas mo eh. Matuto ka lang sumunod sa magandang master mo at magkakasundo tayong dalawa. Eh libre mo rin pala ako ng kape bukas ha? Libre? Wala ka na nga rito bukas eh. Tinanggal ka na kaya ni Sir Percy? Bigla naman akong nanlumo sa sinabi niya. O nga pala, wala na pala akong trabaho. Pisting Percy kasi yun eh. Siya dapat ang tinatanggal sa trabaho eh. Paxton's point of view. As what expected, may mga ilan-ngilan na nagalit dahil sa ginawa kong panununtok kay Percy. Sinabihan nila akong walang utang na loob pero deadma lang ako. Ano pa nga bang aasahan ko sa mga tita ni Kuya Percy? Ayaw nga pala nila sa akin dahil kahihiyan daw ako sa pamilya Mariano. Wala namang kaso sa akin yun dahil ang mahalaga ay hindi ako sira sa mga magulang ko at kay Hershey. What? Company ko yun. Bakit si Paxton ang masusunod ha? Galit na singhal ni Kuya Percy kay Daddy. Bakit ba palaging pabor kayo kay Paxton? Ako ang tunay na anak. Hindi kasi pumayag sila Daddy na tanggalin ako sa trabaho. Ganon din si Hershey. Pinaglaban ko talaga si Hershey. Hindi baling akong matanggal. Wag lang siya. Company ninyong dalawa, Percy. Halos si Paxton nga bumubuhat ng kumpanya na inaangkin mo eh. Tugon ni Daddy. Isa pa, hindi kami papabor kay Paxton kung hindi siya ang tama. Percy, wag mong gawing katwiran na may favoritism kami. Gusto lang namin na itama ka sa mga ginagawa mong pagkakamali. Sabi naman ni Mommy. Ako ang anak mo, Mom. Ako dapat ang kinakampihan mo eh. Inis na sabi ni Kuya Percy. Dapat nga galit ka dyan sa bastardo ni Daddy. Sinira niyang pamilya natin. Percy, walang kasalanan si Paxton sa mga nangyari. Ayusin mo nga yung pananalita mo. Ikaw ang panganay. Dapat ikaw ang magtatanggol kay Paxton. Galit na sabi ni Mommy. Tama na po. Mahinahong sabi ko bago balingan si Kuya Percy. Go on, do whatever you want at me. Isa lang ang tatandaan mo. Wag na wag mong gagalawin si Hershey dahil kalilimutan ko talagang kapatid kita. Pagkatapos kong sabihin yun ay mabilis akong nagpaalam at umalis ng bahay. Dumiretso agad ako sa bahay ni Hershey dahil gusto kong kumalma. Wala si Hershey dyan.
sabi ng kapitbahay niyang babae. Nagmamadaling umalis si Hershey kasama ang pinsan niya. Pumunta sila ng ospital eh. Ospital po? Takang tanong ko. May nangyari ata sa ama ni Hershey kaya't nagmamadali silang umalis. Sinabi nito kung saang ospital kaya't agad naman akong nagtungo roon. Hindi ko alam kung saang room naroroon si Hershey kaya't matyaga akong naghintay sa tapat ng entrance. Paxton! Gulat na sabi ni Kisses nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Pupuntahan ko sana si Hershey kasi may nangyari daw. Hindi ko alam kung saan ang room kaya naghintay na lang ako rito. Tugon ko. Nasa second floor si Hershey, room 037. Puntahan mo na siya at nang maligal ka na rin. Ha? Umiling ito. Sige na, akit na roon. Nagpasalamat naman ako sa kanya bago nagtungo sa second floor. Kumatok ako sa room na sinasabi ni Kisses at binuksan yon. Nandoon nga sa loob si Hershey. Kausap ang isang lalaking nakaupo sa hospital bed. Namamaga ang mga mata ni Hershey kaya't medyo nangamba ko. Nakakaabala ba ako? Mahinang tanong ko. Ngumiti si Hershey at umiling. Paano mo nalamang nandito ako? Sinabi nung kapitbahay mo. Naglakad ako papalapit sa kanya. Why are you crying? Did someone hurt you? Masaya lang ako. Nakangiting tugon niya. Nang lingunin ng lalaking nakaupo sa hospital bed. Nagising na kasi ang papa ko eh. Ang tagal niya kasing comatose kaya sobrang saya kong nagising na siya. Sino ka? Seryosong tanong ng lalaki. Kaano-ano ka ng anak ko? Asawa ka ba niya? Boyfriend? Balak pa lang pong manligaw. Kaswal kong sagot. Ako po si Paxton. Nice meeting you, sir. Balak mong manligaw? Tiningnan ako nito nang mapanuri kaya't napalunok ako. Hindi magiging madali ang gusto mo, iho. Nag-iisang anak ko itong si Hershey kaya't dadaan ka sa butas ng karayom. I'm willing to do everything po. Buong pusong sagot ko. Gagawin kong lahat para makuha ang loob ng ama ni Hershey. Hindi ako basta-bastang susuko. Hindi ko nga sinukuan ng pagsasayaw ko eh. Yung sayaw lang ang sumuko sa akin. Tama yan. Gusto ko yung humaharap ka ng tao sa akin. Paano kapag humarap po siya ng unggoy? Ekis agad. Sabat ni Hershey. Sinungitan lang siya ng kanyang ama kaya't napanguso na lamang ito. Ilang sandali nga lang ay nakatulog na ang ama ni Hershey. Nakakuha naman ako ng pagkakataon para malambing si Hershey. Miss na miss ko na kaya siya. Ang lalim ng buntong hininga mo ah. May problema ba sa inyo? Tanong nito habang hinahaplos ang buhok ko. Inaway ka na naman ba ng kapatid mong ubod ng sama ng ugali? Nagkasagutan lang pero okay lang naman sa akin yun. Tugon ko. Ang mahalaga ngayon ay nakayakap na ako sa'yo. As long as nasa tabi kita, wala akong pakialam kay Percy. Pero seryoso ka talagang liligawan mo ko? Tanong nito. Parang biglang nabaliktad ang sitwasyon na. Ako itong may crush sa'yo eh. Sigurado ka bang ikaw lang ang may pagtingin? Bahagya akong nag-angat ng tingin para makita ang kanyang mukha. Crush na crush din kaya kita noon pa man. Kung alam mo lang kung gaano ako katakaw magnakaw ng tingin sa'yo. Weh, ikaw magkakagusto sa kagaya kong lady guard? You're not just a lady guard, Hershey. You're a very pretty lady guard. You're the woman that I love. And you're the woman that I want to marry. Sinapo kong kanyang pisngi. Ikaw ang babaeng handa kong sayawan kahit tinatakwil na ako ng sayaw. To see is to believe. Ngumiti ito sa akin. Sayawan mo ko habang tulog si Papa. I-entertain mo ko, gwapong macho dancer ko. Sumulyap muna ako sa ama ni Hershey. Nang makitang tulog nga ito, mabilis akong tumayo at pumwesto sa harapan ni Hershey. Nagumpisa na akong gumiling habang seryoso ang aking mukha. Tuwang-tuwa naman si Hershey habang nakatingin sa akin. Mukhang napakuluan ka ng mabuti ah. Gumagaling ka na kasing gumiling. Nakangisig sabi ni Hershey. Mas lalo naman akong ginanahang gumiling dahil sa sinabi niya. Mas lalo namang natuwa si Hershey. Hindi ko alam kung naaasiwa ba siya sa akin o kinikilig na siya. Pagkatapos kong gumiling, napaigtad ako ng may pumalakpak.
Nandito pala si Kisses at gising pa lang ama ni Hershey. Hindi ko alam na magaling ka palang sumayaw. Nakangising sabi ni Kisses. Extra ka ba sa mga macho dancer sa club? Sa halos 6 na taon kong comatose, hindi ko alam na ganyan na palang panliligaw. Sabi naman ng ama ni Hershey. Alam kong para ng kamati sa mukha ko sa sobrang pula. Dahil sa sobrang kahihiyan, parang bata akong naupo. Tumalong ko sa sofa at pilit sumisiksik kay Hershey. Gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa. Okay lang yan. Natatawang sabi ni Hershey sa akin. At least hindi yung unang pagsayaw mong nasaksihan nila. Gusto ko na lang maging daga. Nakangusong tugon ko at lalo pang sumiksik sa kanya. Narinig ko naman ang pagtawa nito kaya't napanguso na lamang ako. Ganito pala magmahal. Minsan ay parang mas masarap na maging daga na lang. Nakakahiya. Hindi na talaga ito mauulit. Hershey's point of view. Seryosong-seryoso nga talaga si Paxton sa panliligaw sa akin. Hindi nga ako makapaniwala dahil ako itong patay na patay sa kanya. Pero alam ko namang seryoso siya dahil grabe niyang iparamdam ang pagpapahalaga niya sa akin. Sa ngayon, day off ako para bantayan si Papa. Wala naman palag si Percy dahil hindi ko na siya boss. Under na ako kay Paxton at siya na ang boss ko. Bilisan mo nang magpagaling, Henry, nang makapagtrabaho ka na. Sabi ni Tita Evangeline kay Papa. Pag-aralin mo yung anak mo nang hindi nilalandi ang isa sa mga anak ng Mariano. Nag-surprise visit ang mga kapatid niyang masyadong matataas ang tingin sa sarili. Imbis na maging concern ng mga ito, inuna pang mangmata. Oo nga, sabi naman ni Tito Dodo. Balita ako dinidiskartehan niya yung boss niya. Masyado namang mataas ang pangarap ng anak mo. Hindi nga nakapagtapos at walang degree. Magiging kahihiyan lang yan sa mga Mariano kaya turuan mong dumistansya. Masyado mong hinahayaang magmana sa nanay niya. Sabi naman ni Tita Agnes. Kung hindi lang ako nakapagpigil, namura ko na sila. Ito ang kinakatakot ko kaya ayokong medyo mapalapit kay Paxton Iisipin nilang pineperahan ko lang si Paxton. Manahimik nga kayo! Sita sa kanila ni Tita Kelly, Mommy ni Kisses. Nandito tayo para kamustahin ang kuya. Bakit puro ganyan ang sinasabi ninyo? Kung maliitin ninyo si kuya parang hindi siya nagsakripisyo noon para makapagtapos tayo Mga walang utang na loob kayo? Palibhasa kasi gusto nyo ang mga anak nyong makikiri ang ligawan ni Paxton. Lumayas nga kayo rito. Hoy Kelly, huwag kang makialam dito dahil itinakwil ka noon nila mama. Hindi na natapos ni Tita Agnes ang sasabihin niya nang batuhin ni Papa ng vase ang gawin nila. Kung iinsultuhin niyo ang anak ko, lumayas na kayo rito. Dahil kung hindi, kayo ang susunod na makokomatos. Banta sa kanila ni Papa. Ayaw pang umalis ng mga diablo niyang kapatid kaya't dumampot si Papa ng vase. Mabilis namang nagtatakbo ang mga ito. Ang papangit kasi ng mga anak ninyo, kaya't ang pinag-iinitan nyo ay si Hershey ko. Singhal pa sa kanila ni Papa. Bago nito isinarado ang pinto. Pa, kalma na po. Hinaplos ko ang likod ni Papa. Hayaan mo na po sila. Wala lang kasing maganda sa buong pagkatao nila Ganon ba ang ginagawa nila sa'yo habang komatos ako? Tanong ni Papa. Ayoko sanang sagutin kaso umepal na naman ang pinsan kong si Kisses. Mas lalo tuloy na inis si Papa. Pinakalma naman siya ni Tita Kelly at Tito Simon. Ikaw talaga? Alam mong bawal ma-stress si Papa sinabi mo pa yung totoo. Mahina akong hinampas si Kisses. Ayokong magsinungaling kay Tito. Isa pa, deserve rin niyang malaman para matigil na yung mga kamag-anak nating walang magawa sa buhay. Tugon nito. Hindi pwedeng forever ka na lang nilang inaapi. Ikaw pa naman ang favorite pinsan ko. Oo na, ikaw na rin ang favorite ko pinsan kahit napipilitan lang ako. Pabirong saad ko. Bumungis-ngis naman ako at dinambahan. Pilit ako nitong hinahalikan kaya't umiiwas ako. Ayun, sa sobrang kaharutan naming dalawa ay kumalabog kami sa sahig. Sakto namang pumasok sa bahay ang pinakapoging lalaki para sa akin bukod kay Papa. Hey, are you okay? Alalang tanong ni Paxton bago ako tuluyang makatayo. Inalalayan din ito si Kisses.
Okay lang ako. Nakangiting sagot ko. Bakit ka nga pala nandito? Akala ko ba may business trip ka sa China? Si Daddy na lang ang tumuloy. Ayoko kasing malayo sa'yo ng ilang linggo eh. Tugon nito. Lalo na ngayon na pinag-iinitan ka ni Kuya Percy. Nakakahiya naman sa daddy mo. Magiging okay lang naman kami ni Papa dito. Gusto rin naman nila daddy dahil magse-celebrate din sila doon ni Mommy ng anniversary. Ngumiti ito sa akin bago hawiin ng buhok kong tumatama sa mukha ko. Isa pa, hindi ko rin talaga kayang hindi ka nakikita ng isang araw. Baka mabaliw ako dun sa China. Ang lalantod nyo. Nasa ligawan stage pa nga lang kayo eh. Hinampas kami pareho ni Kisses. Kung hindi lang kayo nakakakilig, baka natupi ko na kayo sa 8. Maghanap ka rin kasi ng manliligaw. Nakangising sabi ko bago umangkla sa braso ni Paxton. Doon tayo sa kusina, nandun si Papa. Medyo mainit ang ulo kaya't baka kumalma kapag nakita ka. Hinila ko siya patungo sa kusina. Kaso mukhang mas na-stress pa yata ito nang makita si Paxton. Ikaw, lalaki ka. Hindi mo naman nahayaan kinukot siya ng ibang tao ang anak ko, hindi ba? Diretsyong tanong ni Papa kay Paxton. Hindi ko po hahayaang mangyari yun. Sagot naman ni Paxton. Bakit po? May umaway po ba sa kanya? Nasaan po nang maturuan ko ng leksyon? Yung mga kapatid ko palagi siyang inaaway. Nakasimangot na sabi ni Papa. Kapag inulit pa nila yon, tatagain na natin sila, okay? Kaya dapat maghanap ka na ng gulok. Papa, kalma lang po. Abay pareho pa kayong magiging kriminal ni Paxton eh. Sambit ko. Hindi pa nga naabot ni Paxton ng pagiging dancer. Gusto mo naman siyang maging killer. Good vibes muna po tayo. Kaya ko rin namang ipagtanggol ang sarili ko kaya't hindi nyo na kailangang mag-alala pa. No, your dad is right. Kailangan maging marahas kami para wala nang umaway sa'yo. Seryosong sabi ni Paxton kaya't binigyan ko siya ng hindi makapaniwalang tingin. At talagang susulsulan niya pang papa ko? Nice man, ikaw na ang favorite kong son-in-law. Nakangiting sabi ni Papa bago tapikin sa braso si Paxton. Napahinga naman ako ng malalim bago hilahin paalis dun si Paxton. Mukhang mas mabuting paghiwalayin ko muna ng landas ng dalawa. Ikaw? Inaawat ko nga si Papa sinulsulan mo pa. Sinamaan ko ng tingin si Paxton bago mahinang hampasin. Sorry na. Natatawang sabi ni Paxton bago hapitin ang bewang ko't iupo ako sa kanyang kandungan. Nandito kami sa terrace at deadman na lang kami sa mga makakakita sa amin. Hindi naman namin gagawin yun ni Tito. Siyempre, takot din naman kami dahil alam naming mas mapapahama ka kapag nakulong kami. Pero hindi rin naman ibig sabihin nun, hahayaan ka namin ganunin na lang nila. Tuturuan ko pa rin sila ng leksyon. Mas mabuti yung ganon. Pinisil ko ang kanyang matangos na ilong. Huwag ka na ulit magbibiro ng ganon ha. Mapipiko na naman ako. Opo, hindi na po. Ngumiti ito sa akin bago ako bigyan ng patak sa labi. Kikiligin na sana ako kaso nahuli kami ni Kisses. Tito, yung anak mo, pinapapak na nung manliligaw niya. Sigaw ni Kisses. Mabilis naman akong tumayo at dinambang pinsan ko. Manahimik ka nga inggitera ka. Hindi naman to nagpatinag kaya tinakpan ko na ang bibig niya. At ayun, nauwi na naman kami pareho sa pagre-wrestling, kaya't parehong masakit ang katawan namin. Paxton's point of view. Tahimik lang ako habang patingin-tingin sa wall clock ng office ko. Excited na kasi akong mag-lunch dahil sabay kami ni Hershey nakakain. Nagluto kasi si Papa para sa amin. Oo, Papa nang tawag ko sa kanya dahil girlfriend ko na si Hershey. Sinagot na niya ako kaya naman palagi akong inspired sa buhay. Yes, lunchtime na. Excited akong tumayo't lumabas ng office ko. Dumiretso agad ako sa elevator na patungo sa parking. Ang ngiti ko'y mabilis na pawi nang makita ko si Tony na nakahandusay sa lapag at duguan ng mukha. Tony! Mabilis ko siyang nilapitan. Buhay pa naman siya. Malnourished nga lang talaga. Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Hershey? Sir, tinangay siya ng kapatid mo. Umiiyak na sagot nito. Sinubukan kong pigilan pero nabugbog lang ako.
Napamura naman ako bago siya alalayang makaupo at sinandal sa pader. Alam mo ba kung saan sila pumunta? Tanong ko. Narinig ko doon sa dating factory ninyo. Tugon ni Tony. Sir, puntahan mo na si Ate Hershey. Para kasing may Celtic na yung kapatid niyo eh. Baka mapano ho yung baby loves mo. Biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong si Hershey ang tumatawag na kaagad ko namang sinagot. Hi, my dear brother. Si Percy. Mukhang alam mo nang hawak ko itong syota mo ah. May pagkakataong ka pang ibalik siya sa akin. Kung hindi, kalilimutan ko talagang kapatid kita. Madiing sambit ko. Tumawa naman ito. Wow! Marunong ka rin palang manakot. Kaso sorry ka. Wala ka nang magagawa ngayon. Masyadong marami ang atraso nitong syota mo sa akin. Kaya pasensyahan na lang kung anong gagawin ko sa kanya, ha? Aminado akong natatakot ako pero hindi sa kalagayan ni Hershey. Mas natatakot ako sa kalagayan mo dahil mali ka ng babaeng kinante. Nakangising sabi ko bago patayin ng tawag. Tumawag nga muna ako ng medic bago mabilis na umalis. Nagtungo ako sa dating factory namin na sinasabi ni Tony. Handa na akong makipagbugbugan pero napatanga ako nang maabutan sa labas si Hershey na binubugbog si Kuya Percy at dalawa pang lalaki. Nakalimutan niyo yatang lady guard ako ano? At ang mga kagaya ko ay may sapat na training. Sabi ni Hershey. Isa pa, black belter sa taekwondo ang mama ko. Tinuruan niya ako kaya't wag niyo akong minamaliit. Mabilis naman akong lumapit sa kanila. Natigilan naman si Hershey na makita ako at mabilis na tumakbo papalapit sa akin. Paxton! Akala ko mamamatay na ako. Sabi ni Hershey habang nakayakap sa akin. Kinidnap ako ng kapatid mong may galit sa mundo. Sira ulo yung kapatid mo. I'm sorry. Tanging nasabi ko. Sorry kung hindi kita nabantayan. Sisisihin mo na naman ang sarili mo? Hinampas ako nito. Wala kang kasalanan, okay? Ang kapatid mong may Celtic ang malakas ang trip. At saka okay lang naman ako. Hindi ka rin naman bodyguard na babantayan ako palagi, no? Okay lang talaga ako. Sinulyapan ko si Kuya Percy. Nakita kong dumampot ng baril yung isang lalaki at itinutok sa gawin namin. Mabilis ko namang hinila si Hershey nang pindutin nito ang gatilyo. Ganun pa man, hindi yun naging sapat para maiwasan ko ang bala. Tumama yun sa braso ko. Paxton! Tarantang sabi ni Hershey bago hawakan ang braso kong nagdurugo. Ang daming dugo! Calm down. Mahinahong sabi ko kahit nanghihina na rin ako. Calm down, okay? Okay lang ako. Umiiling lamang ito. Peste kang babae ka! Nakalapit na sa amin ang lalaking bumaril sa akin. Halika rito at papatayin kita. Bago pa nito muling makalabit ang gatilyo, may humampas na sa ulo nito. Si Kuya Percy. Nanginginig ito at tila takot na takot. Sorry. Umiiyak na sabi nito. Hindi naman to yung intensyon ko eh. Hindi ganun. Mananakot lang naman ako. I'm sorry. At sa isang iglap, nakita ko ang Kuya Percy ko noon na mabait at may pagpapahalaga sa tao. Hindi ko sinagot si Kuya. Hinila ko lang siya at niyakap. Nasa ganoon lang kaming posisyon hanggang sa dumating ang mga pulis at medic. Isinakay agad ako sa ambulansya at binigyan ng paunang lunas. Okay na ako. Nakangiting sabi ko kay Hershey. Kayang-kaya ko na ngang sumayaw ulit eh. Magpagaling ka na muna para mas magandang pagsayaw mo, okay? Nakangiting sabi niya bago sumandal sa akin. Paxton, wag ka na ulit magpapabaril ah. Natakot talaga ako kanina eh. Paano kung sa puso ka tinamaan? Di mamamatay ka na. Mawawala na ako ng magiging asawa. Opo, hindi na ako magpapabaril ulit. Natatawang sabi ko bago siya akbayan. Huwag ka nang umiyak dyan. Tumutulo na yung uhog mo. Kahit walang tunog ang iyak niya, alam kong kanina pa siyang umiiyak. Nararamdaman ko kasing basa ang damit ko. Tumango lamang ito at hindi na kumibo. Nang makarating kami sa ospital,
Dinala agad ako sa emergency room para tanggalin ang bala at tahiin ang sugat ko. Pinaiwan ko na sa labas si Hershey at alam kong iiyak na naman siya. Pagkatapos kong magamot, nawala na ako ng malay dahil sa hilo. Nang magising ako ay nasa isang kwarto na ako at nandito ng parents ko. Buhay na siya! Sambit ni Hershey kaya't lahat ay lumapit na sa akin. Doktor! Doktor! Buhay na po siya! Hindi naman ako namatay. Natatawang sabi ko. At saka maayos na maayos ang lagay ko. Malayo sa bitukang tama ko. Anak, I'm so sorry sa ginawa ng kapatid mo. Sabi ni Mommy. Kasalanan namin ni Daddy mo dahil masyado siyang nape-pressure. Sorry kung naging ganun kayong dalawa. Wala po kayong kasalanan. Nakangiting sabi ko. Ako na pong bahalang kumausap kay Kuya Percy. Mabuti naman at hindi ka namatay. Sabi naman ni Papa Henry. Kung nagkataon may ipakakasal akong Amerikano kay Hershey. Papa, hindi pwede yun. Bumalik nga ako mula afterlife para lang kay Hershey eh. Ako lang po kasi dapat ang ikakasal sa kanya. Nakangiting sabi ko. Ang lalantod nyo! Itinulak ng mahina ni Papa si Hershey papalapit sa akin. O sige na, iwan muna namin kayo. Maglambingan lang muna kayo dyan hanggang sa pareho kayo maubusan ng oxygen. Lumabas ang mga kasama namin kaya't naiwan kaming dalawa ni Hershey sa loob. Mabilis ko namang hinigit si Hershey at pinaupo sa kandungan ko. I love you, my beautiful chocolate. Nakangiting sabi ko bago siya halikan. Mahal din kita, Dax kong macho dancer. Tugon niya. Napatawa naman ako at mas binigyan siya ng malalim na halik. Agad rin naman kaming nagpaawat dahil baka mapunta kami sa bakbakang masarap. Hershey's point of view. Kinakabahan ako habang nasa labas ng simbahan. Bala ko kasing magmadre. Charot. Ikakasal kasi ako ngayon kay Paxton. Kahit na na-practice na namin to, talagang kinakabahan ako eh. Idagdag pa na masikip itong dress ko dahil nadagdagan ng timbang ko. Malapit na bumuksan ang pinto ng simbahan. Sabi ng organizer sa akin, "Huwag ka pong kabahan, ma'am. Sa honeymoon ka na po kabahan." Mas excited nga ako sa honeymoon eh. Tugon ko. Isa pa, may protector ba itong simbahan? Baka masunog ako. Natawa na lamang ito bago mapailing. Ilang sandali nga ay bumukas ang pinto ng simbahan. Kasabay ng pagtugtog ng kanta ay ang dahang-dahang paghakbang ko. Bigla akong naging emosyonal nang makita ang mga taong nakatingin sa akin. Halata sa mga ito na masaya sila, lalo na si Paxton. Nang makatapat ako kay Papa, agad nitong inilagay ang aking kamay sa kanyang braso. Tuluyan na ngang tumulo ang luha ko habang naglalakad kaming dalawa sa mahabang aisle. Huwag kang umiyak, maiiyak din ako. Humanda ka talaga sa akin kapag pangit ang kuha ko sa kamera. Sabi ni Papa. Masikip kasi yung wedding dress ko, pa. Tugon ko. Kahit sino talaga maiiyak kapag hindi ka na makahingi. Natawa naman si Papa. Pero, seryoso, masayang-masaya ako para sa'yo, anak. Alam kong nasa tamang lalaki ka na kaya't panatag ang loob ko. Tapos, gwapo pa po ano? Oo nga eh, luging-lugi siya sa'yo. Napasimangot naman ako dahil sa kanyang sinabi. Minsan talaga napapaisip ako kung tatay ko siya o hindi. Nang makarating kami sa tapat ni Paxton, mas nakita ko kung gaano siyang kagwapo. Kagaya ko, umiiyak din siya. Huwag kang umiyak. Yung mga groom ng mga artistang umiiyak naghihiwalay. Sabi ni Papa kay Paxton bago ako ibigay rito. Eto ng anak ko ha. Kapag binugbog ka niya, uwi ka sa akin at palalayasin ko yung anak ko. Papa, ako po itong anak mo. Paalala ko sa kanya. Parang mas nagiging favorite mo na po si Paxton eh. Biro lang naman yun anak. Nililibang ko lang yung sarili ko dahil naiiyak na ako. Sabi ni Papa bago huminga ng malalim. Mahal na mahal kita anak ko. Palaging nandito si Papa para sa'yo. Kahit may asawa ka na. Mahal din kita Papa ko. Ipinasok ni Papa ang kamay niya sa loob ng veil ko at pinunasan ng luha ko. Hindi ko kasi mapunasan ng luha ko dahil medyo makapal ang bulaklak na hawak ko. Papa, pangako pong aalagaan kong mabuti si Hershey.
Hinding-hindi ko po sasaktan ang anak ninyo. Nakangiting sabi ni Paxton. O sige na, pumunta na kayo doon sa altar at baka ako pang magpatigil sa kasal ninyo. Sabi ni Papa. Kinuha ni Paxton ng kamay ko bago kami nagtungo sa altar. Nagsimula naman kagad ang seremonya ng pari. Maigi ako nakikinig dahil pinakamasayang araw ko ito. Grabe, sa teacher ko noon hindi ako nakikinig. Tapos ngayon dito sa pare na nagkakasal sa amin, kinig na kinig ako. Halos mahigit 1 oras ang pagdaraos ng seremonya bago sabihin ni Father ang magic word. You may now kiss your bride. Nakangiting sabi ni Father sa gwapong asawa ko. Mukhang excited na si Paxton sa part na ito. Mabilis itong humarap sa akin at itinaas ang veil ko. I love you, my wife. Hinapit nitong bewang ko't agad pinagdikit ang labi naming dalawa. Rinig na rinig namin ang palakpakan ng mga tao at ang mga nang makahiwalay kami sa halik. Mabilis kaming nilapitan ng mga magulang at mga kaibigan namin. Congrats! Nakangiting sabi ni Percy. Nakadetain si Percy pero umattend pa rin ito ng kasal namin. Si Percy rin ang nag-push na ituloy namin ang kaso para matuto siya. Sa ngayon, maayos na kami at wala nang samaan ng loob. Thank you, kuya. Nakangiting sabi ni Paxton. Ikaw naman sa susunod ah. Excited na agad ako. Maghahanap pa ako. Natatawang tugon nito. Napangisin naman ako nang makita ang katabi niyang si Kisses. Mahina ako siyang itinulak papalapit kay Percy. Hihintayin ka raw ni Kisses. Nakangiting sabi ko. Sira ulo ka. Hinampas ako ni Kisses na ikinatawa ko na lamang. Nanguha nga kami ng mga litrato sa simbahan. Matagal-tagal din yon dahil sa kaartehan ni Kisses. Nang matapos kami ay lumabas agad kami ng simbahan. Mauna na kayo sa reception. Nakangiting sabi ni Paxton. May dadaanan lang kami nitong mahal ko. Nagsimula naman ang kantsawan ng mga tao, kaya't pareho na lamang kaming napatawa. Hoy, pagbigyan nyo na kami, minsan lang to. Nakangising sabi ko sa kanila bago tumalikod. Oh, pwesto na mga babae dyan, ihahagis ko na ito. Titingnan natin kung sinong susunod sa aking yapak. Natatawang sabi ko pa. Hindi na ako nagbilang at mabilis na inihagis ang bulaklak. Nang mabitawan ko yun ay, lumingon ako sa aking likuran. Bahagya akong napatawa nang makitang lumanding ang bulaklak sa kamay ni Percy. Congrats, kuya! Masayang sabi ni Paxton. Ibigay mo na yan sa babaeng type mo. Mahina namang itinulak ni Papa si Percy papalapit kay Kisses. Bago ko pa masaksihan ang mga susunod pang mangyayari, ay mabilis na akong binuhat ng aking asawa. Be ready, asawa ko. Magiging tiger itong asawa mo. Malanding sabi ni Paxton. I'm always ready, my hubby. Natawa naman to bago ko panggigilan ng halik. I love you so much. And I love you more. Oh, paano ba yan? Nasa boss mong macho dancer palang true love. Maghanap na rin kayo. Wakas.